Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B, Jeng Jeng, muna at balita. Ang kulit, ang saya ng umaga. Mismo, pinagparis ng tadhana. Ang kulit, ang saya ng umaga. Double A sa Double B. Ang kulit, ang... Good morning! Yay! Hanggang 11 kami! Metro Manila Hotline! Eto na mga Super Radio Reporters, mga kapuso. Muna at balita. Ang kulit, ang saya ng... Oras, 10:25. Okay, may follow-up tayo sa 10 arestado sa naganap na Oplan crackdown ng PNP sa lalawigan ng Batangas. Good morning again, Tuesday New. Hi, Tuesday. Mama Tuesday. Tuesday on a beautiful Thursday morning. Paggulo lang. Tuesday! Hello! Hello? Tuesday! Ay, teka, national anthem eh. Oo nga eh. Baka nakikisali siya. Oo nga, nakalagay yung kanyang kanang kamay sa kanyang dibdib kaya... O, kaya wala siya sa kanyang Oo. May susunod tayo. Malipat tayo kay Romel Ramos. Notorious na drug pusher patay sa buy-bust operation sa Malolos, Bulacan kaninang madaling araw. Ayan. Romel! Na-death penalty. Romel Ramos. Go ahead, Romel. Patay ang isang notorious drug pusher matapos umanong manlaban sa kapulisan sa isang buy-bust operation sa barangay Mambog, Malolos, Bulacan kaninang alauna ng madaling araw. Ang napatay na suspect ay kinala lamang sa pangalang Chris mula sa bayan ng Ubando. Nagsagawa ng anti-illegal drugs buy-bust operation ng Malolos PNP at nauwi ito sa enkwentro ng magpaputok umano ng baril ang suspect nang malaman na pulis ang katransaksyon. Agad na gumanti ng putok ang kapulisan at napatay si Chris at nakuha mula sa kanya ang kalibre 38 baril, mga baso ng bala, mga sasay ng hinihinalang sabu at marked money. Ang suspect ay kilala umanong notorious drug pusher sa ilang mga bayan sa Bulacan at nasa target list na ng kapulisan. Ang inyong kapuso, Romel Ramos, nag-uulat para sa Super Radio DCWB. Wala kinikilingan, walang pinaprotektahan. Maraming salamat, Romel! Okay na yata si Tuesday New, Mama Tuesday! Oh, 10. Buti buhay. Tuesday. Oo, buti naman, patens na, inabot ko na isang awit. 10 itong hawak ngayon ng Batangas sa Police Provincial Office. Ito ay mga naaresto sa isinagawang Oplan crackdown na hanggang sa kasalukuyan ay pinagpapatuloy pa rin. At ayon dito kay Batangas Acting Provincial Director, Police Senior Superintendent Randy Peralta, ang mga ito ay nakuhanan ng iba't ibang uri ng armas at hinihinalang shabu. 13 naman nakabuang mga iba't ibang uri ng armas ang nakuha. Gayon din na samut-saring bala ng mga iba't ibang kalibre ng baril, 2 granada, at mayroon pang ilang mga importanteng mga bagay na magagamit nila bilang ebidensya. Ayon dito kay Peralta, 66 na search warrant yung kanilang isinisilbi hanggang sa kasalukuyan, kung saan doon sa mga nauna na nilang naisilbi, 5 nga yung namatay dahil sa mga nanlaban. At ayon dito kay Peralta, ang kanilang Oplan crackdown ay inilunsad para arestuhin yung mga target personalities na sangkot sa iba't ibang kriminalidad. Makuha yung mga illegal na armas at mga illegal na droga, gayon din yung mga nakaw na motorsiklo na biktima nitong iba't ibang mga personalidad. Ang 5 bayan so far na kanilang nasilbihan na ng search warrants ay dito sa Bawan, Nasugbu, Mabini, Mataas na Kahoy at Palayan. Follow-up report ang inyong puso Tuesday sa News ng GMA Super Radio DJWB. Walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Okay, maraming salamat, Mama Tuesday! At eto naman, meron tayong report mula kay Alan Gatos, yung arraignment ni dating COMELEC Chairman Benjamin Abalo sa kasong katiwalian. Anong nangyari? Muling pinagpaliban ng Sandigan Bayan. Aba, nakalaya na yung nanalo dyan. Saka parang may kaso na siya, di ba, na napawalang sala na siya. Dun sa NBNZ. Sa iba yun. So,
So ito ano, merong kasong electioneering. katiwalaan pa pala na pending. Alan, bakit na naman pinagpaliban? Dahil may mga nakabinbin pa na mga Motion. ang kampo nitong si dating COMELEC Commissioner o COMELEC Chairperson Benjamin Abalos. Dahil dito muling ipinagpaliban ng Sandigan Bayan ang pagpasa ng sakdal kaugnay sa kasong kinakarap na katiwalian ni dating COMELEC Chair Benjamin Abalos. Ito'y dahil sa nakabinbin pa ang ilang mosyon ni Abalos sa 6th Division na Sandigan Bayan. Dahil dito itinakda na lang ng mga maestrado sa June 20 ang pagsalang sa arraignment kay Abalos. Nauna nang kinasuhan si Abalos sa Sandigan Bayan kaugnay sa manumalyang pagbili ng mga sasakyan noong 2003 na nagkakahalaga ng 1.7 million pesos. Nadiskubre ng ombudsman na hindi raw tumaan sa bidding ang pagbili ng mga sasakyan. Anyong kapuso alang gastos ng JB sa Radyo DCWP, walang kinikinigan, walang pinoprotektahan. Okay, narito naman si Carlo Mateo. Yung ASEAN Summit natin ay maximum tolerance at papatupad ng PNP ayon kay NCRPO Chief Oscar Albayalde. O Carlo, go! Magpapatupad ng tinatawag na maximum tolerance ang Philippine National Police. Kaugnay pa rin ang banta ng ilang grupo na sasabayan ng kilos protesta ang isinasagawang ASEAN Summit. Maaga pa lamang nakapwesto na sa ilang estrategikong lugar ang mga miyembro ng Civil Disturbance Management Unit o CDBM unit ng PNP na mula pa sa iba't ibang distrito dito sa Metro Manila at mula sa Karatig probinsya. Ayon kay NCRPO Director Oscar Albayalde, mahigit ang kanyang direktiba sa kanyang mga tauhan na siguruhin hindi magbubula sa hanay ng pulisya ang anumang kaguluhan o tensyon sakaling makaharap ang mga rallyista. Kahapon ay nagpayag na ang ilang mga militanteng grupo na maglulunsad sila ng kilos protesta at kabilang sa kanilang plano ay makalapit sa bahagi ng CCP PICC complex kung saan isinasagawa naman ang ASEAN Summit. Ang inyong kapuso, Carlo Mateo ng GMA sa Radyo DCWP, walang kinikringan, walang pinoprotektahan. Oras Alas 10:32 na umaga. Okay, babalik po double A sa double beat. Diyan lang kayo. Double A! Double A sa double B. Ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa double Ready ka na ba sa tag-init? Bago mag-road trip, siguraduhin nasa kondisyon ang iyong sasakyan. Dapat may sapat itong tubig, gasolina at langis. Maayos ang brake. Tama ang hangin sa mga gulong. Siguraduhin kumpleto ang toolbox at huwag magmaneho ng inaantok o nakainom. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.
muna at balita. Ang kulit, ang saya ng umaga. Mismo, pinagparis ng tadhana. Alam mo kanina, sa unang balita namin, hati ang taong bayan sa reaction dito sa nangyari sa Torre de Manila. Oh. On one hand, sinasabi nila, Talagang panira yan. yan. Yung iba naman, siguro, hindi ko alam kung kamag-anak ng mga matagal na. May mga kanina si Carlo. years na tenga yun eh. Yung mga nagtatrabaho daw doon, walang kinita. May nag-a-apply nga, di pagkarinig daw sa balitang Tulina, may pumunta roon, naghahanap ng trabaho. Hindi naman makikilos yung kumpanya ng dahil nga, di ba, kahapon sabi ni Atty. sa atin, Yes. hintayin muna yung final na mga Hindi pa nga lalabas yung desisyon eh. Di ba? So, sinasabi lang din, kasi kahapon sa ulat, ikakaagad ng David Consunji, ang DCMI, na siyang developer po nitong Torre de Manila. We shall immediately resume operation. yung pagpapatayo, construction. No, hindi pa po pwede. Hintayin muna natin na maging talagang with finality na dahil hindi pa natin alam kung yun nga, di ba, meron pang ibang magsasampa ng kaso. I-exhaust mo muna, may motion for recon pa, hindi ba? Hintayin muna, hindi pwedeng immediately resume yung work on Torre de Manila. Ang gusto ko na lang marinig ngayon, Igan, kasi on the presumption na andyan na nga yan. Walang batas daw. Diba? Ano na gagawin natin? 'Di ba? Ngayon, gobyerno. 'di ba maraming mga panukala kung paano nga, 'di ba? Sabi nung iba, gawa na lang ng parang background. 'Di ba nga meron merong parang graphic representation, yung mismong DCMI, yung mismong building, gawin ng mga magandang gawing bandila, pinturahan ng maganda na bandila ng Pilipinas. Para diba? pagkunan mo, watawat yung nasa para likod. medyo mahimasmasa naman kami. Na lagi kayong andyan. 'Di ba? Na alam mo, hindi mo mapagkakaila, no? Sabihin na nung iba na through no fault of their own dahil kumuha sila ng mga permits, dumaan sa mga legal na proseso. Pinag-awayan niya ni Alfredo Lim, ex-mayor Alfredo Lim, at yung sumunod sa kanya si Mayor Joseph Estrada, nagtuturoan ng sisihan. Kasama na dyan yung konseho, di ba? Nagkaabutan yan eh. Dahil pagsampa po ni Mayor Joseph Estrada dyan, parang binawi, di ba? Pinatigil. And then later on, yung konseho voted na bigyan din ng exemption ang Ibig sabihin ko DCMI. nagkaabutan, hindi nagkaabutan ha. Nag-abot yung administrasyon ni Lim tsaka ni ERAP. Nag-abot eh. David, ano ba? DMCI. DMCI kasi inaano ko David Consunji, kaya DCMI ako. Hindi. DMCI. O ayan. Nandiyan na yan. Kung kunwari, dumating sa punto na talaga wala na, andyan na yan. Itutuloy na yun. Kasi din naman, yun nga, yung mga trabaho nung at yung mga buyer, yung nakabili daw. Yung mga nakabili na, natenga na rin ng 2 taon. Para ikaw, isipin mo, di ba, hinuhulugan mo yan. Pre-selling yun, di ba? Binuno mo yung monthly na payments niyan, di ba? So ano yung reservation fee, down payment. Let's say moving forward, ano na nga ba ang gagawin natin? Para maiwasan na pong hindi maulit yan. Yan, point number 1. Number 2, visually anong gagawin natin? Hindi naman kasi hindi ko pa na-try na pumunta doon at kumuha ng selfie o groovy na anong gagawin mo para iwasan yung Torre de Manila. Pero alam ko parang sa kuha mo. Bawal na rin ang kuha-kuha ron, di ba? Parang bawal ba? Hindi, naghigpit na sila Naghigpit na, kaya nga yung mga photographer na nando na yun ang trabaho, nagreklamo din doon sa nagbabasa yung Luneta administration ba yun o Rizal Park administration na pinagbawal yung pagkuha. Sa news natin, meron pa rin mga nagpapakuha doon. Mga turista yun. Parang at yung anggulo na magpapakuha ka na wala yung Torre de Manila, parang iba naman yung lingon ni Rizal. Parang gano'n. Parang nakairap. Alam mo, dapat Tapos meron, di ba? Meron nagsasuggest gawa ng artist rendition ng something sa background. Lagyan natin ng background yung mismong monumento. Ganito, yung likuran ni Rizal, tatarin mo ng bandila ng Pilipinas. Ng flagpoles. Di matatakpan na yung likuran nun. Flagpoles. Diba? Ayun nga, diba? Depende sa angulo yan Moving forward, dapat magpa-contest kaya tayo. Ayan. Magpa-contest ang National Historical Commission. Na ano nang gagawin natin para matakpan yung photo bomber na? Kasi talagang
Alam mo, kahit paano nyo pa pagbaliktad-baliktarin, ang pangit talaga nung tinatawag na visual corridor. Na yun nga yung sinasabi ni Senator Pia Cayetano na hindi daw, hindi pa nagtatapos dito yung kanilang advokasya. Na meron na daw siyang inihahandang draft bill. Kasi nga sabi ng Korte Suprema, wala naman batas na nagbabawal dito sa ginawang pagtatayo dyan ng DMCI ng Torre de Pero yung Manila. mga nagreklamo, may sinite ng mga batas, di ba? Kaya nga di ba? Pero apparently, Sabi, baka inap na yung batas. sabi nga natin sa Korte, hindi mukhang, kaya natin gustong mabasa yung yung mga majority dahilan opinion nila, ng ponente si Justice Antonio Carpio. Para makita natin kung ano yung binigay nilang rasyonale, kung bakit hindi parang apparently hindi binigyan ng bigat yung cited laws ng petitioner. Ngayon yung draft bill na inihahanda ni Senator Congresswoman na pala siya. Congresswoman na siya. Representante siya ng Taguig, no? So, hinaghahanda daw siya ng draft bill para ito, batas na magbabawal talaga sa pagtatayo ng kahit namang anong instruktura na makakapanira dun sa mga landmarks, no? National landmarks, historical landmarks, at yung sinasabing ang visual corridor. Ngayon, yung mismong pinaka-vista niya na may natitira pa bang nakakasira. landmark na wala ng bukod sa monumento ni Rizal? Ano pang yung talagang maipagmamalaki natin na wala na yata tayo espasyo talaga Di ba? Alam mo, ang sa napabayaan akin, tayo dahil ruta ko palagi yung bantayog ng Bayani dyan. Di ba, kinuhanan ko ng picture, pinakita ko pa sa'yo. Puro sidecar. Puro sidecar. Puro terminal ng jeep. Hindi lang basta sidecar. Basura, tindahan. Na mga nakataas yung paa, di ba? Na mga talaga. Hindi, sana dumating na yung punto. Mga yung mga, anong tawag doon? Yung mga carts, mga fishball. Dumating na yung panahon na, alam mo sa ibang bansa, lalo na sa Europa, ikaw nakapunta ka ng Europa, magugulat ka na yung hanggang sa ngayon po, yung building code nila, hanggang dito lang yung building. Mga ilang palapag lang po yun. Kaya kahit na modernong panahon, sumasabay sila sa mga old structure ng building na pag nandun ka, ang sarap maglakad ka lang, makikita mo yung mga, ang ganda, walang nagtatakipan. Dito sa atin, kahapon lang, nasa may Mandaluyong ako, tinitignan ko. Ano luma sa Mandaluyong? Sulputan yung mga parang pataasan sila. Pataasan ng kita. Kasi mas mataas, mas maraming unit Pero nasira sabi nga, di tinitignan ko may isang magandang lugar doon na puro building, sabi ko. Sana, nung araw pala nung wala yung building, ang gandang tignan. Sabi nung kasama ko. Nabaligtad na. Yung may mga unit na ron, sila na magandang tignan sa atin. Oo. Like, di ba, ito yung recent trip ko sa Seoul, sa South Korea. Tapos sa Malinis. Sa Japan, ganun din. Na, dahil nga sa sinasabi mo na zoning modernization, natapos nagtatayuan na ng mga matataas na istruktura, di ba? Na dahil naman sa lumalaking populasyon, talaga dapat ang niyan, vertical na pataas na sa pero may lugar na pili lang. Pero hindi, meron silang mga Hancock ba ang tawag doon? Yung mga lumang bahay. Meron pa rin silang effort na kahit isang neighborhood, ipipreserve. Preserve yun. Yung isang barangay, for example, sa atin, isang barangay na mga lumang bahay. O kaya sa Ilocos, yung Calle Crisologo. Di ba yung sa Vigan? Nakapreserve sa Vigan, yun. di ba? Yun. May preserved yun. Sa atin naman kasi, let's say yung Intramuros, wala, binomba naman kasi yun no? So, ang punto dito, yung tinatanong mo, ano pa ba yung natin, landmark, na ganyan na may malinis kamo na sky, na walang matataas na istruktura. Makikita talaga. Parang, will be hard-pressed, di ba, to think of an historical landmark na ganun nga, na malinis. Wala, naka-overpopulated yung na sightline mo, wala, di ba? So, hindi pa natin na So, itong magandang suggestion din dyan, total uso yung moderno, yung mga nilalaro yung mga ilaw-ilaw. Oo. Parang light show. Yung mga light show. Yung mismong pasad nung gusali na yan sa gabi, magpa-digital ka dun. Diba? Palabas mo yung buhay ni Rizal. Diba? Ang ganda no? O kaya mga light show kung ano-ano man. Basta magagawa ng paraan yan. Maraming sang-ayon na sana yung yung Torre de Manila. Gawin na lang nilang bandila ng Pilipinas yung na yun. Kasi yung... yun ba yung harap? Yung nakaharap sa Rizal Monument, yun ba yung front ng building? Yung mismo Kasi
Kung unit owner ka nga, makita Para mo. naman ma-mitigate. Yung Manila Bill. Ma-mitigate man Kasi lang yung yung- ginawa yung- ninyo sa sa sightline ng Oo. Rizal Monument. Yung sinasabing Gawin yung i-demolish flag. yan, wala na eh. Wala na eh. Wala na ho yun, wala na. Gawa na lang natin na mas David medyo, Mendoza ano. Consunhi, thank you sa mga nag-text. Oh, so DMCI okay na. Oo. Oo. Ay, teka muna. Break tayo. 10:48 po oras natin. Double A sa Double B. Ang tambalan ni Igan at Ali. Double A. Ngayong taginit, huwag iwanan ng kasama lalo na ang mga bata sa nakaparadang kotse. Pagsuot ng maluwag, magaan at light-colored na damit. Gumamit ng malamig na tubig sa paliligo. Planuhin mabuti ang mga outdoor activities. Proteksyonan ang balat mula sa araw. Mabuting gumamit ng sunscreen kung lalabas ng bahay. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Ready ka na ba sa taginit? Bago mag-road trip, siguraduhin nasa kondisyon ang iyong sasakyan. Dapat may sapat itong tubig, gasolina at langis. Maayos ang brake. Tama ang hangin sa mga gulong. Siguraduhin kumpleto ang toolbox. At huwag na huwag magmaneho ng inaantok o nakainom. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B. Jeng jeng muna at balita. Ang kulit ang saya ng umaga. Mismo pinagparis ng It's time to say goodbye! Ang bilis naman ang oras. Time flies when you're having fun! Pero sana naman kayo bukas ni Igan. Double A sa Double B pa rin. Ha? Walang iwanan, bawal tumiwalag. Ay, nanonood pala si Rhea Santos. Hi, Rhea! Good morning, Rhea. Asama namin kayo bukas ni Igan, ha? Walang iwanan, bawal tumiwalag. At Bawal! syempre, para sa inyong lahat, sa lahat ng ating napasama, maraming salamat. Ating text populi, ang ating katuwitan, yung mga nanood sa Facebook Live, at syempre, yung Double B sa News TV. Naman! Thank you very much for Radyo joining us na, today. TV pa, Yo. FB pa. Oh, yo. Dami, no? Oo, multimedia. Makaka-iwas ka ba Ito dyan? yung aking inihandang text pabaon para sa inyo, para inyong pagmuni-munihan buong araw. Thought-provoking, ika nga. Ay, naku, may kilala ba kayong ganito? Don't waste your words on people who deserve your silence. Sometimes the most powerful thing you can say is nothing at all. Yan. Ayan. Huwag niyong aksayahin yung inyong mga salita sa mga tao na marapat lamang anong karapat dapat pala sa kanila ay inyong katahimikan. Yun. Minsan ang pinakamakapangyarihan na masasabi mo sa isang nilalang Oo. ay ang iyong katahimikan. Amen.
Sobra, parang preacher eh. Di naman. Hindi, okay na. Papaon nga eh, papaon nga. naman. O, eto. Muni-muni lang, Babawi. Bay, may isang center, ha? Center? Sa hospital, oo. Nagkagulo eh. No. Sabi nung doktor ngayon, Iho, ba't mo naman sinapak yung lalaki kanina? Eh, sabi ni Andoy, kailan ka ba namin papakita? Nakikita ka, hindi nakikita siya. Oh. O, hindi. Hindi natin kinukumpirmang si Andoy. Nasa yun? Okay. Hindi siya yun. Ang suot niya ngayon ay red. Sabi ni Andoy, Dok, nakita nyo nang ninenervous ako eh. Bakit? Hinihintay ko yung resulta ng aking AIDS test. AIDS? Nagpa-test ng AIDS, Nagpa-ano siya. Tapos sasabihin niya, think positive. Sino pa ko? Oo nga naman, di ba? Ayun na yun? Walang katulad. Gusto mo positive? gusto mo positive? Sapakin mo! Hinihintay ko yung punchline. Yun na pala yun. Gusto mo ang AIDS test pa? Huwag na. Ang joke ay hindi pinapaliwanag. Paalam ka na. Hanggang bukas. Ayusin mo buhok mo, ha? Ayoko na nga, Direct, sorry Hindi, alanganin kasi yung length niya. Alam mo kung bakit? Kasi ang laki ng earphone mo. Ikaw din ayusin mo daw buhok mo. Ganun ba? Sorry, Direk, ha? Ganun talaga tayo. Sorry, Direct, kasi alanganin yung length. Diba? O siya, bukas, tayo pa rin, ha? naman, Lagi namin paalala ni Igan sa inyo. Kahit ano pang pinagdadaanan nyo, Radyo hintahanan natin, nyo lang. Bukay. Huwag kayo tumambay dyan. Always remember, don't ever forget, God is so good. All the time! Ang saya ng umaga. Mga sweetie, ingat, ha? Double A sa double. Ano ba init factor ngayon? 40... 43 yata. 43. O, ingat, ha? Inom-inom kayo ng tubig. Tubig, Baon-baon ng payong. Salamat! Dito lang kayo sa DCWB Radyo na! TV pa! Ang saya ng umaga. Oras! Nagamaga po mga kapuso, siksik na mga balita at impormasyon ang bubunuin natin para sa mga kapuso. Nagamaga po mga kapuso!